Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark Hangel Lingkod and welcome po sa ating Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. Yung patuloy po nating talakay ng buhay ni Nehemiah. Ang topic natin is about God uses even our hardships. Sa scripture naman po ito ay matatagpaan sa Nehemiah chapter 2 verses 1 to 20. Basahin po natin yung ilan sa mga verse na sinabi. Sabi dito, ng panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw ng unang buwan, ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Tinanong niya ako, bakit ka nalungkot? Tingin ko sa iyo ay wala ka namang sakit. Sabi dito, natakot ako kaya sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot pa ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga pinuno ay wasak at ang mga pintuan niyon ay natumpok ng apoy. So sa ating mga katuruan, unang-una, God uses us to answer our own prayers. So nananalangin ng si Nehemiah ay nananalangin ng taimtim at pagkatapos ay binigyan siya ng ating Panginoon ng lakas ng loob at pabor upang kumilos. Hindi tayo dapat manalangin lamang at maghintay. Madalas na ginagamit din ng ating Panginoon yung ating pagsunod at pagsisikap bilang bahagi din ng kanyang sagot. Pangalawa, God uses others to answer our prayers. So yung hari, yung kanyang mga pinuno at yung maging mga tao sa Jerusalem ay tumulong kay Nehemiah upang magtagumpay. Kaya niyang igalaw ang mga tao sa ating paligid upang tayo ay tulungan, gabayan o suportahan patungo sa kanyang mga pangako. Pangatlo natin, God uses even hardships to answer our prayers. So nagkaroon nga ng pagsalungat mula kina Sanballat at Tobias, ngunit sa halip na pigilan yung mga gawain, lalong pinagtibay nito yung loob ng mga tao at yung kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil yung mga pagsubok ay hindi humahadlang sa plano ng ating Panginoon, sa halip pinatitibay nito yung ating pananampalataya at pinagbubuti yung kanyang mga gawain sa atin. Sa ating application naman, be prepared to become God's answer to your own prayer. So kapag nanalangin tayo, kailangan tanong natin sa ating Panginoon kung ano yung maaari natin gawin upang makipagtulungan din sa Kanya. Maging handa din tayong kumilos, magsalita o humakbang ng may pananampalataya dahil maaaring ikaw mismo yung tinatawag niyang maging bahagi ng solusyong hinihiling mo. Pangalawa, ask God first because He alone can touch people's hearts. Bago lumapit sa sino man para humingi ng tulong o suporta, kailangan manalangin muna at ipagkatiwala ito sa ating Panginoon dahil siya lamang yung makapagpalambot ng puso at makapagbibigay ng pabor at ang makapagpagalaw sa mga tao ayon sa kanyang kalooban. Last natin, identity. Identity oppositions can help strengthen you. So kapag humaharap sa pagtutol o hadlang, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa halip pagnilayan kung paano nito mapapalalim yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon at magpapalalim din ng ating panalangin at mapapatibay yung ating paninindigan sa Kanya. So yun naman po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.